Hey guys, morning muli mga kapatid dito po sa ating araw na ito, araw po ng Wednesday. At ngayon po ay January 7, 2026 na po sa araw na ito. O ikapitong araw ng unang taon ng 2026. No? At ngayon po muli sa ating pagpapatuloy sa aaral na salita ng Panginoon Diyos ay tayo po ay dadako sa isang mahalaga at malaking reminder sa bawat isa sa atin. Ang talata mula sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. At sabi nga ito ay ating pamagatang all in, no? All in. All in na ba tayo, no? At dito po sa ating pamagat, no? Ano kaya ang pinatutungkulan sa atin ng Panginoon? All in. What it means to live 100% for God's glory. At ngayon, sa araw at oras na ito, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para basahin po ang talatang ito. At kung kayo po ay may hawak ng Biblia, maging man yan po ay sa mismong Biblia natin, sa mga cellphone natin, inaanyayahan ko po ang lahat na makibasa sa talatang ito. At hayaan natin na ang ating Diyos Ama, ang Banal na Espiritu at ating Panginoon Kristo ang siyang mangusap sa ating isipan at sa ating puso. At ngayon po tayo po isasamahan ng aking partner para tayo po ay pangunahan sa pagbasa at tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa 1 Corinthians 10 verse 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Mahal naming Diyos, Panginoon, sa pasimula po ng bagong araw na ito, lumalapit po kami sa iyo na may pasasalamat sa aming puso, pasasalamat na kaloob na buhay, sa liwanag ng umaga at pagkakataon na muling maranasan ang iyong biyaya. Dalangin po namin, Panginoon, na naway ang inyong patnubay ang maging gabay namin sa aming mga gagawin ngayong araw na ito, sa aming mga iisipin, sa aming mga sasabihin, sa aming mga pananalita, Panginoon. Ikaw ang makita, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan upang makagawa ng mabuting pasya, lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok at pagmamahal upang makapaglingkod sa kapwa, Panginoon. At sa aming mapag-aaralan ngayong umagang ito, Panginoon, naway ang iyong Espiritu ang manguna sa amin upang lahat ng aming mapag-aaralan dito ay aming may isa pamuhay, Panginoon, at maibahagi din sa iba. Ikaw po ang manguna ng buhay namin, Panginoon, nang sa ganoon ang naka-align sa iyo ang mga gagawin namin ngayong maghapon na ito, Panginoon. Papuri po at pasasalamat ang aming itinataas sa iyo, Panginoon, at ang lahat po ng aming mga gagawin ngayong araw na ito. At ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. No? Ang ganda ng title, no? All in. Naka-all in na ba tayo? No? What it means to live 100% for the glory. At sa ating paksa na ito, no? Hayaan nyo pong gamitin din natin yung version o basahin din po natin yung version ng Amplified. Ang sabi po doon ay, so then, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of our great God. No? Dito po sa ating paksa na ito ay bakit nga ba ito nasabi, no, ni Apostol Pablo, no? At alam niyo po, noong panahon po na yon, ang Korinto, no, yung ating binasang yan, no, ay o yung church po ng Corinth ay o yung Korinto ay
namomroblema, no? At ang isa po sa mga issues niyan at kung bakit nasabi yan ni Apostol Pablo at kung bakit nangusap ang Diyos, no? Sa buhay ni Apostol Pablo is to address o to expose, no, ang bawat mananampalataya o bawat mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo about idolatry, ano, about the idols, no. Ito po yung pagkain ng mga handog sa Diyos-Diyosan, no. At yan po yung pinatutungkulan diyan sa talatang yan. No, at para lubusan po nating maintindihan, ano ho, ay basahin po natin yung talata, ano ho, mula doon sa 1 Corinthians, ano ho, doon po sa verse 8 up to 10. Kaparehas pa rin po, ano, basahin po natin yung doon sa talatang yon, ano ho, ng pinatutungkulan, ano ho. At hindi na ho natin babasahin yung buo, ano ho, kasi mahaba po yon. At ito pinatutungkulan doon is yung chapter 8 up to 10 dito ho sa ating paksa na ito, ano ho, na upang lubusan nating maintindihan, ano ho, I encourage everyone, ano ho, na basahin po natin yung chapter na yan, ano ho, doon sa chapter 8 hanggang chapter 10. Dito sa ating tinatalakay ngayon, ano ho, ay napakahalaga po, no? Kaya nga may remind, no? Nag-remind po si Apostol Pablo dahil po doon sa kontekstong 'yan ay marami ho ang namumulat pa sa isang tradisyon, no? Sabi nga that is pagan tradition, no? Yung papatay ka ng hayop, ihahanda mo sa mga idols o yung mga gawa anumang bagay na ginawa ng tao, no? Kahit na sabihin natin yan ay hindi naman yan yung Diyos ko kundi yung espiritu na nandoon, no? Yan po ay malinaw na idolatry. Ano ho, there's no debate on that, no? Kasi nga ho, ano man ang bagay na ginawa, no? Ayan po ay malinaw na sinasaad ng Biblia, no ho, na kung tayo ay naghandog sa mga bagay na ginawa, ano pa man yan, kahoy, mga bato, o anong uri ng klase ng ginawa ng tao na inanyo nating Diyos, yan ho ay tinatawag na idolatry. Kaya nga, I remind everyone, no, hindi na natin mababasa dahil limited lang yung time natin dito sa chapter 8 verse 10. And I encourage or challenge natin ngayong umagang ito. Basahin natin yung sinasabi dito sa 1 Corinthians chapter 8 hanggang 10. At dito po sa ating paksa ngayon ay pinatutungkulan po dito na kahit legal, no, baka sabihin illegal naman sinabi dun eh. Ang isang bagay, hindi lahat ay nakakatulong sa iba. Kaya nga po dito sa 1 Corinthians na ito ay pinatutungkulan po sa atin ng ating Panginoon Diyos. At tingnan po natin at tunghayan natin yon doon sa talatang sinabi ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 23. Ano ho? Mayroon namang magsasabing malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakabubuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito ay nakakatulong. Amen. Sabi nga po doon, di ba, na doon sa chapter 8 hanggang 10, no, ay maaaring mabasa natin yon. Pero in-emphasize po ni Apostol Pablo doon sa verse 23 ng ating chapter na ito na kahit legal, ang mga bagay ay hindi lahat ay nakatutulong sa iba. Ano ho? Kaya nga po lagi natin i-considerate. At dito sa ating pag-aaralan, yan po yung ating mga pag-uusapan. Paano nga na ba natin dapat tinatayuan kung ano ang sinasabi ng Biblia? No, our freedom in Christ is not about self, but about honoring God and loving others. Tunghayan po natin yung sumunod na talata doon sa verse 24. Yan po yung paalala ni Apostol Pablo. Huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang iba. Amen. At ito yung ating pag-uusapan ngayon. This is the all-in. Dahil sa panahon ngayon, laging parang me first o yung sa Tagalog na ako muna. Yan ang mindset ng tao ngayon. Pansinin nyo na lang sa mga parking. Kahit na may parking lot, ang tao o may parking space ka, may garahe. Pansinin nyo ngayon, lumabas ka ng bahay. Saan nakapark?
ang mga sasakyan ngayon sa kalsada. Kaya hirap na hirap yung pamahalaan sa pagtuligsa ng traffic. Yun lang ha, doon muna tayo sa traffic. Basura, lahat, ang daming issue. Dahil sa kaisipang ako muna, me first, ang mindset. Sa social media, sa career, sa relationship, parang hirap isipin na lahat ng ginagawa natin ay dapat para sa glory ng Diyos. Di ba? Parang, Lord, pagpalain mo muna ako. At pag pinagpala mo ako, magiging pagpapala ako sa iba. Di ba? Minsan, ganun yung mindset natin. Pero itong reality. Kung saan tayo komportable, doon din tayo madalas nagiging complacent. Mas pinipili natin yung kung saan tayo komportable. Kaya nagiging makasarili ang tao. Kaya ngayon, maraming napahamak, di ba? Yan yung mga politician. Ang uhusay ng salita niyan. Ang uhusay ng, kung titignan mo ang puso ng mga politician, magaganda yan. Pero what happens to our country? I'm not, again, patronizing kung sino yung ating mga leader, whatsoever. Pero dahil sa katulad din ng sitwasyong ito, the mindset of ako muna. Kaya nga minsan, isa sa mga halimbawa natin, yung para bang minsan sa buhay natin, di ba? Yung minsan, okay lang ang magchismis, basta hindi naman nakakasakit. Minsan, ganon ang isipan natin. Kasi nakasanayan natin, naging complacent tayo. At kalimitan, di ba, sa social media, yung post ng thirst trap. Alam niyo po ba yun? Yung post ng thirst trap, ng thirst trap, no? Yan yung mga nagpo-post ngayon na nakalabas yung cleavage, halos nakahubad na, no? Yan yung ginagawang trap eh. Or ginagamit yung sitwasyon na makaawa, makatao, no? And nagbibigay ng pera. Pero the real intention is para mag-monetize din siya. At minsan, ginagamit yan, no? Na upang sabihin natin, para tumaas yung confidence level natin. Na parang okay lang, wala namang masama dyan kasi tataas yung confidence level natin. Okay lang mag-monetize. Pero ang tanong, no, is ito ba yung all-in na sinasabi natin? Para, for the glory of God. O minsan iniisip natin, basta may ambag na tayo sa bahay, sa church, or whatsoever, okay na yun kay God. Wala nang problema doon. May participation ka naman eh. Again, mga kapatid, this verse na ating tinatalakay ngayon ay paalala ni Apostol Pablo. Hindi sapat ang minimum effort para sa ating Panginoong Hesus. Laging merong tanong po dyan. Paano tayo namumuhay bilang all-in believers? Yun bang puso natin naka-all-in sa Kanya? O only part lang ang binibigay natin sa Kanya? Lalo na sa generation na ito na laging may but. Ano yung but? I love God, but kailangan ko ito eh. But dapat ganito eh. But wala pa ako nito eh. At nasasabi natin na gusto ko lang naman mag-enjoy. Are we said all-in believer sa area ng buhay natin ngayon? O maaaring all-in ba tayo? Kung masasabi natin tayo obsessed sa validation, yung dami ng likes ng ating mga pinopost, yung dami ng nag-share, all-in believer pa rin ba tayo? Na kahit walang mag-share, magpapatuloy pa rin tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. O nakabase tayo doon sa reaction, sa dami ng member ng church, sa dami ng iba-Bible study natin. Kunti lang naman umatin ng Bible study, huwag na tayo mag-Bible study. Mamaya nga po pala may Bible study kami at Genesis chapter 8 na po aming topic.
kung kayo po ay nagnanais umattend, attend po kayo. At exactly 8 p.m. nag-start po kami. Kaya kung kayo po ay 8:01, 8:10, 9 o'clock, 10 o'clock na maka-attend at makahabol po kayo, ay habol lang po. At mahalaga po na tayo ay makapakinig ng salita ng Panginoon Diyos. At kung ano po yung maabutan natin, ay yun po. Kasi nga po, hindi po nag-iintay doon. Kasi kailangan po natin na magsimula on time. Pero anyway, going back to our topic, are we all believers? Kahit na minsan sa buhay natin o sa buhay ng pananampalataya ay merong sinasabi natin na nagkukunwaring faith. Ano po ba yung nagkukunwaring faith na yan? Ano po yun? Minsan, yung ating attitude na pag Sunday, Kristiyano ako. Pero Monday to Saturday o Monday, Wednesday, Friday, MWF, hindi muna ako Christian. Monster muna ako. Yun ba yung all-in believers? Kaya nga, minsan parang sa buhay natin, nagkukunwaring faith ang tawag natin dyan. Charts on Sunday, shady deals on Monday. Yan po yung may mga shady deals sa buhay natin. Pastor, pagka nangyari kasi na hindi ako maging shady deals, wala ako magiging kliyente. Again, the question is, are you all-in believers? Kung nahihirapan tayo, ask wisdom from God. Kung sa tingin natin, maghihirap tayo, tingnan natin, sabi ni David, wala pang tao. Tumanda na ako, sabi ni Haring David, di ba? Pero wala pa akong taong nakitang naglingkod sa Diyos na naghirap. Kaya mga kapatid, ang challenge dito sa ating talata ngayon, din mula dito sa 1 Corinthians 10, verse 31, ngayong taon na ito is gawin nating lens ang gospel sa lahat ng ating ginagawa. Pati sa mga bagay na akala natin ay walang kinalaman ang Lord sa buhay natin. Kung ang Diyos ang sentro ng buhay natin, kahit ang pagkain natin, sa grab food, pagpupuyat sa trabaho, o sabi nga yung pagre-reply natin doon o pakikipag-usap natin doon sa mga ka-ex relationship o yung mga sabihin natin mga hindi tamang relasyon o sa palagay natin ay pwede tayong mabuyo ng hindi magandang isip, gawain. Tandaan natin, ang lahat ng iniisip natin, sinasabi natin, ginagawa natin, excuse me po, ay pwedeng maging worship ng buhay natin. Kasi kung gagawin natin yung mga bagay na makamundo, you worship Satan. Pero kung gagawin natin for the glory of God, even kahit yung pagkain natin, you worship God. If we think something, excuse me po, na makapagbibigay ng glory kay God, you do it. Living for God's glory isn't about being perfect. It's about letting His truth redefine every area ng buhay natin. Ulitin ko po. Living for God's glory isn't about being perfect. Hindi po ito yung nangangahulugan na perfecto na tayo. Excuse me po. It's about letting His truth. Hinahayaan lamang po natin yung katotohanan ng Diyos na natututunan natin sa pagbabasa ng Biblia, pag-attend natin, pakikinig. Redefine every area ng buhay natin. Kaya nga doon natin nare-realize, oo nga yung palang pag-iisip ko na ganito, yung pagsasalita ko ng ganito, yung ginagawa kong ganito, hindi pala ito nagbibigay ng glory sa Panginoon Diyos. Kahit sa mga patay na o yung mga sabihin natin, lulubog lilitaw o yung mga patay sinding issue sa buhay natin,
tulad ng cancel culture versus gospel humility. Ano? Or sabihin natin yung mga AI ethics versus biblical integrity. Ano? O yung sinasabi natin na flex culture versus silent faithfulness. Ano ho? Nakabase po yan dyan. Kaya sa pag-aaral natin, no, huwag po tayong magtakot, magfa-convict sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga, ang taong isinusuko ang buhay sa Panginoon Diyos, you will not be empty-handed. Hindi natin masasabi na dahil hindi naman ako nakapag-aral ng Bible study, wala akong maiko-contribute dyan. That's wrong. Hindi aksidente na tinawag ka ng Panginoon Diyos. From the moment God calls you, He already anoint you. At He already provide everything what you need. Sabi nga sa atin ni Tim Keller, isa sa mga passage na naalala ko po dyan, sabi niya, idolatry is giving ultimate value to what's not ultimate. Ulitin ko po, idolatry is giving ultimate value to what's not ultimate. Minsan yan yung mga, pag marami akong negosyo, marami akong ginagawa, marami akong pera, maganda yung aking katatayo sa buhay. Yan yung value ng buhay ko. But that is not ultimate. Babagsak ka ulit dyan. At pag sumubsob ka, maaring magtampo ka kay Lord. Pero that is not the true ultimate value of life. Kaya ngayon pa lang, isurrender na natin yan sa ating Panginoon Diyos at alisin na natin yung ako muna mentality. Lord, pag ako'y pinagpala mo, no? Meron pa ako isang kaibigan na lagi kong kasama ngayon. And I'm so blessed do sa buhay niya na tinanggal niya yung mentality na sabi nga niya, Lord, pag pinatama mo ako sa loto, tutulungan ko yung mga ganito, ganyan. Ano? Kasi hindi ko kasi ganun ng Lord eh. Napakayaman ng Lord eh. Hindi natin pwedeng suhulan si Lord. Hindi natin pwedeng kasi pwedeng gawin ng Lord yon sa mga taong gusto mong tulungan. Lagi mong tatandaan yun. Ang gusto ng Panginoon is makita mo sa sarili mo ano yung relasyon mo sa Diyos. Hindi dahil sa mga pagpapala ng material sa mundong ito. Kaya nga, isurrender natin itong mentality na ako muna mentality. Na ako, pag pinagpala mo ako, Lord, ganito yung gagawin ko. Ako. Puro ganon. Kaya nga mga kapatid, ready ka na ba? Para pag-usapan natin itong do all to the glory of God. All means walang exemption. Sabi doon sa talata natin, whatever you eat or drink, pati simpleng daily routines natin, kumakain tayo. Pag kumakain tayo, nagtatrabaho tayo. Bago tayo magsimula magtrabaho, nagpe-pray ba tayo? Bago tayo mag-start maglaro, bago tayo mag-start ng mag-fellowship, whatsoever, anong ginagawa natin? Pe-pray ba tayo? Tinitingnan ba natin yung purpose na maibigay natin yung kalwalhatian sa ating Panginoon Diyos? Sabi dun, whatever you do, kahit sa school, career, relationship, social media, sa hobbies, lahat dapat aligned. Kanino? Sa Diyos. Ano yun? Yung karakter niya at yung kalooban niya. Nakikita ba sa buhay natin yung karakter ng Diyos? Nakikita ba natin yung will o yung kalooban ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin, iniisip natin? Kaya nga, tayong mga sinasabi natin, we are born again, or believers, we are Christ followers. Wala pong secular versus spiritual na buhay para sa tunay na Kristiyano. Hindi pwedeng secular ka muna, tapos spiritual ka. Lahat ay worship sa ating Panginoon Diyos. Di ba sabi sa atin ng Romans 12 verse 1? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog
na banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Yun po yung alay na gusto ng Diyos. Hindi yung pera mo. Hindi yung tithes mo. Kaya nga pag nagta-tithes ka, nag-offering ka, ang gusto ng Panginoon Diyos, ang sinasaliksik niya, hindi yung laki ng binibigay mo, kundi yung laman ng puso mo. Ang hindi pagsunod sa prinsipyong ito ay hindi nangangahulugan na ng agarang kaparusahan o sumpa. Ngunit may mga posibleng espiritual na resulta. Ito yung hindi paglago sa espiritual na buhay. Kung hindi natin isinasama ang Diyos sa ating pang-araw-araw na gawain, maaaring hindi tayo lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang bawat pagkain, pagtatrabaho natin, o anumang ginagawa natin ay maaaring maging pagkakataon para makita ang presensya ng Diyos at gawa sa ating buhay o pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Maaari rin pong magkaroon ng pagkawala ng kagalakan at kapayapaan kung hindi tayo all in kay Lord. Kapag ang ating mga gawain ay hindi nakatuon sa kalwalatian ng ating Panginoon Diyos, maaaring makaramdam tayo ng kawalan ng kaganapan tulad ng kasiyahan, kapayapaan, dahil ang tunay po na kagalakan ay matatagpuan sa paggawa ng mga bagay na alam nating kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, it's not for the Lord. It's from the Lord. Alam natin na pinagagawa yan sa atin ng Panginoon Diyos. Hindi pagiging epektibong saksi ang nangyayari sa mga taong hindi all-in. Parang, born again ba talaga yan? Kristiyano ba talaga yan? You know? Parang questionable. Nagiging questionable ang identity ng isang tao kung wala talagang tunay na relasyon sa Diyos. Kung ang ating buhay ay hindi nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos, maaring hindi tayo maging epektibong saksi sa iba. Ang ating mga aksyon at motibo ay dapat magpapakita o nagpapakita ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Minsan, di ba, naitataas yung sarili natin ay napakabuti ng tao yan. Pero kung ikaw ay nakikita ang glory ng Panginoon Diyos sa buhay mo, napakabuti ng Diyos sa taong yan. Doon na nakikita sa'yo ang Diyos. At kung hindi tayo all-in sa ating Panginoon Diyos, nandyan po yung panganib ng idolatria o yung idolatry. Kung hindi natin ginagawa ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos, maaaring mahulog tayo sa idolatry na yan. Kung saan inuuna natin ang mga bagay na pera, kapangyarihan, at kasiyahan kaysa sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga laging bunga ng panalangin, Lord, pag pinagpala mo ako, ay pinagpala ka na ng Lord eh. Pero ang hinihingi mo is yung pagpapalang material. The moment and the intention is wrong. Dahil sa halip na tingnan natin ang mga bagay na yun, no? Gawin natin po na magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Diyos o sa ating Panginoon Diyos. O sa halip na tingnan natin bilang isang listahan ang mga dapat at hindi dapat sa ating buhay. No? Tingnan muna natin. Tingnan muna natin ito bilang isang paanyaya na isama ang Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Sa iyong ginagawa, kasama mo ba ang Diyos? Ang layunin, sa iyong iniisip, sa iyong sinasabi, kasama mo ba ang Diyos? Dahil ang layunin ay hindi ang sundin ang isang panuntunan, kundi ang magkaroon ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoon Diyos at ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa mundong ito. We are the vessel of His glory. Tayo. Dahil ang glory of God, ang tunay na goal ng bawat mananampalataya o tagasunod ng ating Panginoon Diyos. At ano nga ba ang glory ng ating Panginoon Diyos na ito na ating pinag-uusapan? Ito po yung ipakita ang kanyang kabutihan,
kapangyarihan, at presensya sa lahat ng ginagawa natin. Halimbawa, pag tayo kumakain, di ba? We thank God for His provision. No? Kasama na rin po dyan that we eat healthy food, no? To honor Him. Hindi natin hinahayaan na wasakin yung buhay natin. No? Di ba? Kundi nagbibigay sa Kanya ng honor. Di ba? Minsan, pag yung isang tao naninigarilyo, di ba, yung Kristiyano, pinipigilan siya. Bakit? Kasi binawasak niya yung katawan niya. Hindi lang para magkasakit, hindi. Because it's not honoring God sa buhay ng isang tao. Sa ating pagtatrabaho, sa ating mga trabaho, ginagawa ba natin na yung trabaho natin ay parang ang ating Panginoong Hesus ang ating boss? Di ba sabi sa atin ng Colossians chapter 3 verse 23? Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen. Ano man ang iyong ginagawa. Hindi yung sandali, alas 8 na. Boss, diyan ka na. Bakit? Ang binayad mo sa akin hanggang alas 5 lang eh. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 lang yung aking trabaho. No? Kung maaga kang dumating, alas 7, nag-time in ka, alas 7, pero ang work time is alas 8, Lord, boss, hindi naman niyo ako babayaran dito sa nalalabing oras ko eh. Dun lang sa alas 8. Yun ba yun? Mga kapatid, lahat tayo may choices. Pero ang isang tanong dito is, makatutulong ba ito sa testimony natin para sa ating Panginoong Hesus? Yan ba yung pagiging Kristiyano natin? Bago natin gawin ng ilang bagay, tanungin natin, mapupulaan ba yung Diyos sa buhay mo? Ay, Kristiyano pala ito. Parang hindi halata. Kaya nga yung word na do, that is the two-letter, no? D-O, ay equivalent ng dalawang bagay. Action na may puso. Na dapat lahat ng ginagawa natin ay mayroong pag-aksyon na nandun po ang kaakibat ng pagmamahal sa lahat ng ginagawa natin. Because we are honoring God. Hindi lang action ang mahalaga, kundi ang saloobin, the attitude. Pwedeng mag-serve ka sa church, pero may bitterness. Hindi yun para sa glory ng Diyos. Sabi nga ni John Pfeiffer, no, God is not glorified in us when we are most satisfied in Him. Ulitin ko, God is not most glorified in us when we are most satisfied in Him. Mas lalo pong nahahayag ang Diyos sa buhay natin kung meron tayo satisfaction sa Kanya. Kaya kung wala pa sa oras nagtatrabaho ka na, okay lang po kasi marami pong lahat naman po yan, gagawin ko din eh. So, okay na po na magsimula ako, at least kung matapos po ako, magawa ko pa yung isang bagay. No, yun yung mga bagay na mindsetting ng isang tao na isang bagay na hindi parang pag-aabuso, kundi isang bagay na pagiging contributory sa isang bagay. Tandaan natin, ang lahat ng bagay ng ito ay nakikita ng Panginoon Diyos sa motibo, sa kaisipan, o anong bagay na ating ginagawa sa ating buhay. Kaya nga kung ang ating sinasabi natin, ang mga politician natin ay masama, no? Huwag po tayo kailanman mananawagan ng sedisyon o pagrebelde o hindi pagbabayad ng buwis. Kung ang ating Panginoong Jesucristo nga, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ibigay ang kay Cesar at ang para kay Cesar. Sumunod siya kahit na ang mundo ay masama. Ibinigay niya yung buhay niya kahit ang mundo ay masama. Dahil alam ng Panginoon Diyos na kailangan natin ng paglakad sa katotohanan na sinasabi ng Biblia. At katulad nito,
Ito yung all-in natin. How to walk in this truth sa katotohanan ng ating Panginoon Diyos. Una, kailangan po natin ng practical holiness. Ano po yun? Surrender. Even kahit yung mga small things lang. Magsimula po tayo sa mga simpleng bagay tulad ng pagiging on time sa anumang bagay na ginagawa natin. No, ngayon makikita mo ang isang tao lagi ang late. Bakit? Pa-importante effect. Disrespect sa mga tao. Naging kultura na yan. Ano pa? Small things, pagrespeto sa magulang. Alam niyo nung panahon ng mga unang tao, o sabihin natin, mas mataas ang value nila, yung mga bata, di ba? Pag nag-uusap yung matatanda, makikita mo tingin pa lang ng magulang pag nag-ingay yung isang bata, tahimik na eh. Di ba? Pero ngayon, wala. Kahit na di ba, mas malakas pa yung tinig ng bata kaysa doon sa magulang eh. Wala nang takot ang bata. And that is scary part. Kasi, akala nung magulang, okay lang yon. But the problem is, paglaki ng batang yon, magiging problema niya yon. At yan din ang sinasabi ng bata. Train your child hanggat bata pa siya. Dahil pag naging dahil kailanman pag turuan natin ang batang yan ng tama at pamantayan ng Biblia, kailanman hindi na mawawaglit sa kanya yan. Magiging mas matatag siya sa buhay. Di ba? Yung pag-iwas sa chismis. Those are the small things sa buhay natin na small things pero malaking bagay po yun. Instead na makipagchismisan ka, ibahagi mo yung salita ng Panginoon Diyos. Hindi ba? Imbis na makipagchismisan ka, mag-Bible study ka. Imbis na inuubos mo yung panunood ng TV mo doon o mga bagay na matain ka ng Bible study. You need to check your motives. Bago gumawa, magtanong, tanong mo sa sarili natin. Ginagawa ko ba ito para sa sarili ko o para ipakita ang ganda ng kabutihan ng Diyos na ginawa para sa araw na ito? Ano ba yung mga magagandang bagay nito? Binabangon ka ng Panginoon Diyos para tunghayan mo yung salita ng Panginoon Diyos at lakaran mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos. And that is radical dependence. 100% sabi nga dito sa atin, di ba? For God. Means, hindi kaya ng sarili nating lakas. It's 100% from God. Dapat laging connected tayo sa ating Panginoong Yesus. Di ba sabi sa atin ng John chapter 15 verse 5? Ako nga ang puno ng ubas at kayo nga ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako ay sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Sabi nga, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa ating Panginoong Yesus. Kaya nga, lagi natin ipanalangin, Lord, tulungan mo akong makita ka. Kahit sa daily grind, i-align mo ang puso ko sa iyo, Panginoon. Love over legalism. Naku, pagka ginawa mo yan, aabusuhin ka, pastor. Tandaan mo, love over legalism pa rin yan. Hindi ito about the rules. Huwag kumain ng ganito, huwag gawin ito. Kundi about sa pagmamahal natin sa Panginoon Diyos at sa kapwa. Di ba sabi sa atin ng Mark 12 verse 30 hanggang 31? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Love God and love people. Kaya kung nakikita mong mali ang ginagawa ng isang tao, di ba ang hirap mo minsan i-correct. Minsan parang ikaw pa yung nagiging masama. Hindi ka Kristiyano. Bakit? Kasi sinasaway mo siya eh. Di ba ngayon? Parang kinakailangan yung mga masama, wag mong sasawayin. Pero yung mabuti, purihin mo lang.
Pero yung masasama nilang ginagawa, huwag mo sabihin. Tama ba yun? Are those are loving people? Nagiging apologetics ba tayo sa mga bagay na ito sa buhay ng mga tao nasa paligid natin to correct people that aligns to God's will sa buhay natin? Mga kapatid, isang challenge bago tayo matapos. Sa mundo ngayon na obsessed sa self-glory, likes, achievements, o sa ating mga career, business, and whatsoever. Paano tayo magiging countercultural? True to cling to. Kung kanino ka malakas, siya ang lalabas sa'yo. Di ba? Binasa natin kanina sa 2 Corinthians 12 verse 9. Di ba? Sige, basahin ulit natin yan. 2 Corinthians 12 verse 9. Ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Yan yung thorn in the flesh ni Paul. Na kung saan tayo mahina, doon tayo nagiging malakas. Bakit? Kasi because we are now not depending on what we can do or who we are. So, nagiging dependent na tayo for what God can do and who is God in our life. Living for His glory is not burdensome. It's called freedom, kalayaan. Nakalalaya tayo sa mga bagay na ito kung ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, sa aking pagtatapos, it's a life question. Ano ang isang area ng buhay mo ngayon na hindi mo pa fully sinusuko para sa glory ng Diyos? Kung gusto mo pong makilahok, no, pwede kang mag-join dyan sa comment section, at kung hindi pa tayo natatapos, no, pwede natin yung basahin, or kung gusto mo i-share mo sa akin medyo personal, pwede nyo pong, at gusto natin ipag-pray, pwede nyo po akong tawagan, o pwede nyo akong i-PM, no, para may panalangin natin. Again, mga kapatid, living all in, it's not about perfection. It's about direction. Kung gusto nating mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi natin kailangan maging pastor o super spiritual. Ang punto dito ni Apostol Pablo ay gawin nating GPS ang ating Panginoon Diyos sa lahat, pati sa simpleng bagay. Diba? Pag tayo naliligaw, diba? We use our Waze or maps or whatsoever. No? Doon natin tinitingnan, nandito na tayo. Kaya kahit sa ating pagkain, sa GrabFood, TikTok, whatsoever, ano man yung ginagawa natin, social media, Facebook, Instagram, YouTube, tandaan po natin ang pagpili ng ating mga ginagawa, kinakain o pinopost ay pwedeng maging worship kung ang motibo ay para ipakita ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Pwede maging worship yan. Kung i-share mo ang gospel na ito, that's part of worship. Lord, I want to glorify your name in my life. Gusto ko pong maging bahagi ng salita ng Panginoon Diyos na ito. And I want to share this sa aking mga friends at sa mga friends ng aking mga friends. Hindi what would Jesus do, kundi how can Jesus shine here sa buhay mo? Tanong natin, paano natin may papakita ang pag-ibig, integrity, o gratitude ng Diyos sa lahat ng sitwasyon na meron tayo ngayon? Walang neutral na bagay, tandaan po natin. Kahit ang pagtulog natin o paglalaro ng, sabihin natin, ano bang uso ngayon, Mobile Legends? O ano bang laro? May impact yan sa spiritual journey ng buhay natin. Katulad ng ating tinatalakay, di ba, sa 1 Corinthians 10 verse 31. Bigyan natin yung all-in natin. Ano mang ginagawa natin. Kaya nga mga kapatid, ang hamon sa taong ito natin is to surrender natin ang anumang area ng buhay natin na akala natin ay hindi sakop ng ating Panginoon Diyos. Workaholic ka ba? Ialay mo ang hassle mo para sa Kanya. Lagi ka bang bitter? I-offer mo yung sama ng loob mo sa buhay mo. Addicted ka ba sa validation? No, itanong, sino ba talaga ang audience ko? Mga tao
o ang Diyos? Tamad ka bang umattend ng Bible study? Tingnan mo. Are you honoring God kapag ginagawa mo yan? Remember, kapag ang puso mo ay para sa Diyos, kahit ang boring na routine ay magiging mission field. Kaya nga, di ba, sabi sa talata natin, kaya nga, kumain man kayo, uminom, o anuman ang gawin ninyo ito sa lahat para sa kaluluwalhati ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, lagi natin isama sa panalangin natin na hindi natin kayang mag-isa. Hingin natin ang tulong ng Diyos at makita natin ang Diyos sa bawat sulok ng buhay natin. Kahit tayo ay pagod, masaya, o maging sa mga pagkakamali natin. Hayaan mo o idalangin natin sa Panginoon Diyos to reveal kung ano yung mga bagay na nag-hold back sa atin. At ipanalangin natin sa ating Panginoon Diyos na magkaroon tayo ng desire sa puso natin na ibigay ang lahat para sa Kanya. Pasalamatan natin siya. And make a reminder na kahit sa simpleng mga bagay, pwede nating makita ang kaluwalhatian ng Diyos upang tulungan tayo na maging all-in sa pagiging example ng ating Panginoon Kristo. Sa pamilya natin, sa school, o saan man lugar, sa buhay natin, sa negosyo natin, o sa lahat. Let God or the Holy Spirit to convict us na mag-focus sa Kanya, hindi sa ating sarili. Again, purihin ang ating Panginoon Diyos mga kapatid, at ngayon naman tayo ay dadako sa Venice Reflection. God's morning muli mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ay ipinapakita na kahit ano po ang gawin natin, maliit man yan o malaki, gawin natin na parang ang Diyos ang ating pinaglilingkuran, ang Diyos ang ating kasama, ang Diyos ang ating binibigyan ng kung ano man yung itinutulong natin sa iba. Sapagkat sabi nga po, kahit na anong gawin natin sa araw-araw, sa trabaho, eskwelahan, o kahit sa sarili nating tahanan, tapat tayo, maging tapat tayo at maging masipag na ipakita ang ating relasyon sa ating Panginoon. Sa anumang relasyon natin, dapat din tayong marunong magpatawad gaya ng Diyos. Bago tayo magdesisyon, tanungin natin ang ating sarili kung kinararangal ba ng ating Panginoon ang ating mga gagawin, ang ating mga sasabihin at ang ating mga iniisip. Sa isipan pa lang po natin, kapag pumasok sa isipan natin, bago natin ilabas sa ating bibig ang ating mga sasabihin or bago natin ikilos ang ating mga iniisip, tanungin po muna natin, ito ba ay kalugod-lugod sa Panginoon bago natin gawin. Ito rin po ay sapagkat ang ating po mga pamumuhay ay dapat maging patotoo sa iba. Kung ang mga ginagawa po natin ay hindi naka-align sa ating Panginoon, yun po yung patotoo natin sapagkat yun po yung nakikita ng iba sa atin. Hindi po nalulugod ang ating Panginoon sa ating mga ginagawa kung hindi tayo naka-align sa ating Panginoon. Pero kung naka-align naman tayo sa Panginoon at ang Panginoon ang ating pinagsisilbihan, makikita po yun sa ating gawa. Yun po yung magiging patotoo natin. At yun ang makikita ng nasa paligid natin. Kahit na yung mga matagal na nating hindi nakikita, hindi nakakasama ng mga kaibigan, kapag nagkita kayo or nagkausap kayo, makikita nila yung pagbabago mo sapagkat ang lumalabas na sa bibig mo ay puro sa Panginoon. Puro Panginoon ang pinapupurihan mo, hindi yun sa sarili mong gawa. Kaya po ito po ang humihikayat sa iba na magtuon din ng pansin sa ating Panginoon sapagkat sabi nga po kanina na ito ang magiging patotoo natin. Ito po ang itong mga napag-aaralan natin ito, napaka-importante po nito na ating isabuhay sapagkat
dito po tayo natututo at dito rin po natin nalalaman ang ating mga pagkakamali. Hindi po madali ang mga desisyon or mga pag-alis dun sa mga dati nating nakasanayan, pero sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo na ating pinapapasok sa buhay natin, nagiging mas madali po yun. Hindi na po natin namamalayan na tayo pala ay sumusunod na sa ating Panginoon. At humingi din po tayo ng kapatawaran sa ating mga nagagawang kasalanan sa ating Panginoon at sa mga taong na sa ating mga taong napagkasalahan. Tama ba? Sabi ko. Sa ating, kung sino man yung taong ating na nagawa ng kasalanan, humingi po tayo ng kapatawaran. Sapagkat doon po nag-uumpisa ang pagbabago sa paghingi ng kapatawaran at pag-amin ng pagkakamali. Dito rin po sa 1 Corinthians na 10 verse 31 ating napag-aralan, ay mahalaga na ang Diyos makikita ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Ito po ay hamon sa atin na mamuhay na may layunin at integridad. Sa tulong ng Diyos, kayang-kaya po natin itong gawin. Pagsikapan po natin, pagtulungan po natin, magpanalanginan po tayo sa isa't isa, sapagkat napaka-importante po ang fellowship. Sabi nga po din dun sa anong version, yung love one another, sapagkat ang Panginoon ang unang nagmahal sa atin. Kaya maibibigay din natin ang pagmamahal sa iba. So yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At ngayon naman, tayo po idadako sa ating comment section. At sabi nga dito ay pinangunahan po tayo dito sa ating comment section. Nasa unahan po natin si Nanay Gori, diyan sa Bulaking Chaong. At salamat Nanay Gori sa prayer request na ito para sa aking anak na si Casey, at sa lahat ng may sakit, yan. Salamat po at sa mga pag-iingat, yan, sa mga pamangkin daw sa malalayong bansa. At ito, sinundan po yan siyempre ni Nay Marta. Siyempre kung nandiyan si Nay Marta, nandiyan si Tatay Chris, ang Kuya Chris namin dyan. At pagbati natin sa Artillaga, Benaluz, Capus, diyan kay Joseph, kay Ian, kay Jerome, kay kay Julius, at syempre kay Brother Ian. Lord, yan sabi dito ni Nay Marta, Lord, ingatan niyo po ang aking mga apo. Yan, kasama na rin, Mayan, Dayan, Gabriel, Zuz, Zion, Ethan. Yan, thank you Lord, sabi ni Nay Marta. At from Villa Escudero, kasama rin po natin si Ate Lisel Dalangin. Yan, isang mapagpalang umaga po sa iyong buong pamilya. Diyan kay Ate Lisel, at syempre kay Kuya Hector at sa kanilang mga anak. Yan, at syempre yan. Ayan, kagalingan daw sa sikmura ni Kuya Chris, Kuya Chris, pagaling ka. Yan, prayer request, Yan. At pagbati rin natin kay sa aking nanay, kasama ko ngayon, natin ngayon, at pagbati sa buong Getgano Mercado, saan man sulok ng mundo, yan. Yan, batiin natin ang Getgano Mercado, yan. At pagbati dyan sa Santa Rosa, Laguna, yan. At sa lahat ng aking mga pamangkin, at syempre aking kapatid at anak, yan. At yan, dito, yan. At kasama rin po natin from Bacolod City, ay kasama po natin ang Pios family, at yan, sa pamumuno po ni Kuya George, at pagbati sa buong pamilya, sa iyong asawa, kuya, at sa buong iyong mga anak, at kung meron ng apo. Yan. At pagbati rin natin from Dubai, kasama po natin si Sister Maria Bonalos, at isang mapagpalang umaga po dito. Yan. At ayan, at kasama rin natin from Dolores, Quezon, ay kasama po natin ang ating kapatid, Kamanggagawa, syempre. Yan, ang ating kapatid na ito, yan si Sister Maria Angelica.
no? At pagbati natin sa buong Bombani family, yan kay Brother Rolly, kay Roan, kay Rael, at sa lahat ng nandiyan. At purihin ang ating Panginoon Diyos. Yan. At yan, pag-iingat. Okay? Yan. Yan. Pag-iingat na lang sa lahat. Medyo madami ito na Gloria. Yan. At from San Pablo, balik tayo ng San Pablo sa Kings Row. Siyempre, kasama natin ang Andal Artillaga family sa pangunguna ni Pastor Rape at pagbati natin sa kanyang mga anak, kay Malu, no? Kay Michelle, kay Abby, at sa kanyang kanyang mga manugang, kila Mark, no? At sa kanyang mga apo, no? Sa lahat ng kanyang apo. Yan, kasama natin si Pastora Pe, ano? Andal Artillaga. Yan. Sa mapagpalang umaga po, Pastora. Yan. Ayan. At kasama rin po natin from Tulirik, no? Tulirik Church, no? Diyan sa Pila, Laguna. At malapit na po silang mag-anniversary. First anniversary po nila ng February, no? At patuloy nating ipanalangin for the successful ng anniversary ng Tulirik, no? Ng Tulirik Church diyan sa Pila, Laguna. Kasama po natin si Sister Barb's Tattel, yan, Barbie Tattel, no? Yan, kasama po natin at regards din kay Bench, no? Yan, at sa lahat ng mga kapatid diyan, no? Sama natin ito si Sister Barbie Tattel, yan, good morning din, diyan sa Pila, Laguna. At from Lumban, Laguna, kasama po natin Siyempre, si Vilma Mandigma, isang mapagpalang umaga at sa lahat ng mga kapatid nating mananahi dyan, no? Ng Barong, yan. Talagang pinagmamalaki ng ating bansa sa buong mundo. Yan, ang Barong. At isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga kapatid natin dyan. Yan, sa Lumban, Laguna. Yan. At from Villa Escudero muli, kasama natin, siyempre si Winnie Patual, at siyempre pagbati natin sa lahat ng kanyang mga anak, kanyang mga apo, at sa kanyang lahat ng kasama, no, diyan sa kanilang tahanan at diyan sa kanilang lugar, diyan sa Villa Escudero. Sa mapagpalang umaga, Winnie, at salamat po sa pagpipray din sa aking anak kay Casey, no, na inyong na-comment, no? Amen na po tayo diyan ng kagalingan sa ating Panginoon. Salamat po. At from Makati, no, siyempre pagbati natin sa Rianes family, no, siyempre kasama natin itong si Sister Babes, at si Kuya Ramil at ang kanilang mga pong mga anak. Sabi nga po dito sa kanyang comment, ang Panginoon dapat ang unahin sa lahat ng bagay, kahit sa pamilya at mahal natin sa buhay. Ang Panginoon pa din ang dapat unahin kapag inuuna natin ang Panginoon. Ang Panginoon ang mag-aayos ng lahat kahit gaano man kaimportante ang dapat unahin. Walang imposible sa Panginoon kapag siya ang inuuna natin. Amen to that, Sister Babes. At purihin ang Diyos sa buhay mo at sa buong pamilya mo. Ayan. Salamat sa comment. Yan. Salamat sa kagalingan ni Sister Lisel okay. Medyo malalim po na Tagalog, nangingilalim na lagnat, no? Yan. Okay, so praise God po sa buhay ni Ate Lisel at purihin ang ating Panginoon Diyos sa kagalingang inilapat ng ating Panginoon. Yan. Yan, kagalingan po ni Erlinda Cabello, no? Sa pananakit ng tuhod. Yan, with prayer po. Yan, sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Yan, kagalingan po ni Arline Capino, sabi. Yan, Capino, yan. At ito, sabi rin ni Nay Marta, Lord, tulungan niyo po akong maging all-in sa inyong mga kalooban. Ito siguro yung ating first comment, no, dito sa ano nga ba yung gusto mo all-in, no? Ito yung kay Ate Marta, ang kauna-una po nagbigay ito. Si Lord, tulungan niyo po akong mag-all-in sa inyong kalooban. Di ko po kaya sa sarili ko lamang. Amen. No? Yan, ano kaya yung kalooban na yun? No? Yan, lahat-lahat na yun. No? All-in na nga eh. Yan, okay. So yan, at pagbati rin natin sa from USA, no, sa Dow family, sa
pangunguna ni Nurse Abigail, no? At regard sa buong family. Yan. At kalakasan sa lahat. At Happy New Year. Yan. Okay. Okay. Ito, sabi ni Naywini dito sa comment, no? Ako nawala. Lord, ipuin mo po si Vincent Bituin na sobra po ginagawa sa mga tao na hawak niya. Mga ATM na, nako, huwag nating bagitin, no? Nakakahulag po. Sige, nandito na, binanggit na rin pala natin, no? Sa kanya na merong, okay, so medyo ano po ito, no? Sensitive kasi personal, no? Ito. Okay. Pag-pray din po natin, ano ho. Yan, pag-iingat din po sa mag-asawa ni Babes, no? Yan. Yan. Sino pa ba? Yan. At pagbati po natin, yan, kasama rin po natin sa from Dolores, Quezon, si Tatay Victor Dalangin at syempre si Nay TC at ang kanilang mga anak at ang kanilang mga apo. Yan, isang mapagpalang umaga po, Tay Victor at Nay TC. Yan. Yan, okay. Sabi ni Sister Babes, glorify your name, Lord Jesus. Amen. Okay, for us to live through your word. Amen. Sabi ni Sister Ivy, no? Amen. Thank you, Lord, for your guidance for us to live through your word. Amen. No? Yeah. Sabi ni Sister Babes, bless my family, Rayanes family, Ramil, Babes, Kate, Ezekiel, Isaac, and Isaiah. Amen. No? At syempre kasama natin, no? Ito aking kaibigang matalik, no? Yan. Diyan namimiss ko na ito eh. Yan, si Brother Arthur Tanyo, yan, kasama natin ngayon, no? Nasa barko ba? Uwi na, whatsoever. So, umaga ba, tanghali, no? Ano pa man yan, no? Isang mapagpalang araw sa iyo, kapatid. Yan, God's morning. Yan, si Brother Arthur Tanyo. Kasama po natin, syempre, pagbati natin sa Asusena Tanyo, yan, sa pangunguna ni Brother Arthur. No, pagbati na rin natin kay sa aking kumaring Len, no? At sa aming inaanak kay Janessa at kay Tyron at syempre sa kanilang mga anak ni Brother Arthur at ni Carmeline, kay syempre kay Pau at kay Julie. Yan, sa mapagpalang umaga. Yan. Yan. Ayun, nakahabol daw siya sa sailing time, no? Okay. Yan. At from Liliw, Laguna, kasama muli po natin ang Arosena family sa pangunguna po ni Nay Edna. At regards sa lahat, pagbati natin sa inyong mga anak, mga manugang at mga apo. Yan, purihin po ang Panginoon Diyos. Sabi nga, to God be all the honors, praises, and glory forever. Amen. Sabi ni Nay Edna. Yan. Yan. Okay. So that's all. Wala na siguro tayong na kaligtaan. Thank you for sending the comments na gusto nating isuko sa Panginoon ay Martha. No? At wala nang sumunod. At least meron tayong isa na gustong isuko, no, na pag-amin ng pagsuko sa ating Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin at tayo po ay magtatapos na. Ay tapusin po natin ito sa ating panalangin. At ngayon po araw na ito, araw ng Wednesday, January 7, 2026, tayo po ay magtatapos mula po dito sa 1 Corinthians 10 verse 31 at pinamagatan nating all in. What it means to live 100% for God's glory. Tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan. Lord, salamat Panginoon sa yugto na ito na tinuruan mo kami, Panginoon, sa isang bagay na imposible, mahirap, dahil parang sa aming isipan, parang ang hirap ibigay ng 100% to give glory to you. Lord, but patuloy na pinaalalahanan mo kami, Panginoon, na hindi namin kayang magdepende sa sarili namin. At sa aral na ito ay binigyan mo kami ng lakas upang ipanalangin, upang humugot kami ng wisdom, lakas at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Salamat Diyos Ama na siyang nagpapakita ng kabanalan ng ginawa ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo sa krus ng Kalbaryo, na nagpapakita na ito ay napagtagumpayan na niya at 100% na ipinakita na ang lahat ng pagsuko na ito
The true all-in is si Jesus Christ sa buhay namin. At sapat ito upang sundin namin siya at maging gabay namin ang lahat ng kanyang katuruan sa aming buhay. Kaya Panginoon, sa aming buhay na ito ay excuse me po. Patuloy po kami, Panginoon, na nagpapasalamat na sa iyong kabutihan at sa iyong patuloy na paggabay ay magpapatuloy ka, Panginoon, sa kalakasan na nagmumula lamang sa iyo sa bawat isa sa amin. Kaya nga, Panginoon, sa lahat ng ito, patuloy po kami, Panginoon, na nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng sitwasyon, maging ito man ay karamdaman, mga test results na kailangan po namin tunghayan. Lord, mas naniniwala kami, Panginoon, sa iyong direksyon at sa iyong patnubay. Sa lahat ng ito, Panginoon, sa lahat ng may karamdaman, naniniwala po kami, Panginoon, na kami po ay pinagaling niyo na. At sa iyong latay, Panginoon, ang lahat ng ito ay napagtagumpayan niyo na sa krus ng Kalbaryo. Sa inyo po namin, Panginoon, isinusuko ang lahat ng aming buhay na ito, ng aming pag-iisip at lahat ng aming salita at gawa. Kaya, Panginoon, kami po ay pagkalooban niyo ng pagtitiwala, ng pagsuko namin ito, Panginoon, na ito'y nagsisilbi, Panginoon, ang lahat ng pagsuko namin ay hindi kailanman mawawala ng saysay o walang kabuluhan. Ito po ang siyang simula sa buhay namin upang makita namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Kaya Lord, sa lahat ng ito at sa iyong patnubay, sa iyong gabay, sa buhay ng bawat isa, kami po, Panginoon, ay narito. Turuan mo po kami at bigyan ng gabay at lakas na ipagkaloob ang lahat sa iyong kapurihan. Again, O Lord, we thank you and we praise you. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu na siyang aming naging patnubay. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, mga kapatid, no? At pag-iingat sa mga papasok sa school, especially sa aking anak na si Kyle, ano? At sa mga papasok sa trabaho, lahat, pag-iingat po, no? At yun, mga kapatid, tayo po ay magtatapos. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.